Magandang hapon po sa inyong lahat. Sorry po kahapon dahil kami po ay ako po ay biglaan lang na napasali doon sa collaboration namin nila Attorney Enzo, no? At pagod na pagod po ako at kararating ko lang noong time na yon. Kung kaya ako po ay walang review, basta nababasa ko lang yung mga nakapost kay Singson regarding kay Singson. Pero kagabi po ay akin itong ni-review hanggang kanina at hinanap ko talaga kung paano siya nakasuhan ng plunder at kung magkano ang kanyang nahawakang pera dito, no? Ito po, babasahin ko po yung aking na-search at ito po si Chavit Singson ay nakasuhan ng plunder at katiwalian sa ombudsman ni Attorney Estelita Cordero na kababayan nito. So, ibig sabihin, ito pong si Attorney Estelita Cordero ang nagkaso sa ombudsman kay Chavit Singson, no? At ang dahilan po ay ito, no? Chavit Singson Pablito Sanidad Sr. Ayun po ang tunay na pangalan niya. Chavit Singson Pablito Sanidad Sr. 11 order officials of Narvacan, Ilocos Sur, and a representative of Western Textile Mills Incorporated of Warriors T. Narvacan Incorporated, represented by Attorney Estelita Lamb. Ayan, si Attorney Estelita Lamb, siya po ang bali representative nitong si T. Narvacan at saka itong Western Textile. This is related to the alleged abnormal purchase of a property of the municipality of Narvacan worth 149.96 million. Based on zonal valuation, it is only worth 49.98 million lang. Laki, ano po? Isipin nyo po, doble ang kinita nitong si Chavit Singson dito, no? Sa dalawang Western Textile Mills of Warriors T. Narvacan Incorporated. Ayan. Bali, ito po, ang sabi po ay Ilocos Sur and a representative of Western Textile Mills Incorporated of Warriors T. Narvacan, INC represented by Attorney Estelita Lam. Yan. Yan po yung ating nakalap na kwento dito sa kay Chavit Singson, kung kaya't siya ay nakasuhan ng plunderer. Alam nyo naman po ang ibig sabihin ng plunderer. Mandarambong, magnanakaw, no? At kasama na rin dyan ang pagiging corrupt, no? Siyempre po, lahat po ng klase ng katarantaduhan ay nandito na sa tinatawag na plunderer. So mga kapatid, kaya pala ito si Chavit Singson ay malakas ang loob na magbayad sa mga ex-military para batikusin at para pagkaisahan si President Bongbong Marcos, no? At ito nga po ang laki ng naging pera ni Chavit Singson dito. Habag-habag naman talaga itong sipin nyo, 49 point something lang ang talagang halaga, pero naging 149 point something ang ginawa ni Chavit Singson. Grabe talaga to, grabe, no? At ito nga grabe to si Chavit Singson, no? Ito plunderer sa ombudsman. Ayan, plunder, ombudsman will probe Chavit Singson for 150 million land
deal. Yan, pakipag-deal niya doon sa lupang yon, ano? 150 million. The 100 million land scam complaint versus Chavit Singson faces plunder, no? Ha? Yan po ang kakaharaping kaso ni Chavit Singson, at ang alam po natin dito is ito po ay may kulong. Agaya rin po ito ng kay Jinggoy Estrada at Bong Revilla. So, yan po mga kapatid, ano? Mukhang sangkot din dito si Raymond Ang, ano? Mga budol, no? At kaya maka-pro-China yan si Chavit. Sa mga mining at sa karagatan, suki niya ang China. Yan. Kaya takot mawala ang mga Duterte, no? Yan ang nagbigay ng 100K sa traffic violation, kapalit daang milyones, at parang nag-penalty lang yan ng 100K na tingin sa 100K okay, ayun po, ano? Parang nag-penalty lang pala yan, no? Ng 100K. So, ang tingin niya sa 100K ay 1K lang. Yan po, kasi nga po, milyon ang kanyang nadali, no? Grabe ito, grabe palang magnakaw tong hayop na Chavit Singson na to, kaya pala to'y todo pagtatanggol kay Duterte, no? At kinakalaban talaga si Marcos, kahit kababayan niya rin, ano? Mga taga-Ilocos sila eh. Pinatutunayan ba nila ng mga taga-Ilocos magnanakaw? Ang sagwa talaga nitong mga hayop na to, imbis na iahon nila ang pangalan ng Ilocos eh, ano? Ang dignidad ng Ilocos eh, dahil presidente ang nakaupo, taga-Ilocos eh, puta ina, ayan oh. Anong ginawa nito si Chavit? Dinurog, no? Dinurog niya talaga sa pagiging kawatan, no? Kakahiya ito. Kung ako to, nako, talagang, kung ako si Marcos, ay talagang lahat ng sumisira sa bayan ko. Sa pangalan ng aking bayan. Tapos na kasi sila nun eh, no? Ngayon, ginagaya nila yung nakaraan, no? Napilit namang itinataas ni Marcos, ni PBBM, di ba? Kakahiya tong mga hayop na to. Ay, naku. Talagang ilulubog nila ang Ilocos sa kahihiyan, sa totoo lang. Kaya kayo mga taga-Ilocos, kayo mismo, dapat magkaisa kayo. Lahat ng sumisira sa pangalan ng inyong probinsya, pagkaisahan nyo, patalsikin nyo dyan, palayasin nyo dyan. Kahihiyan yan eh. Ano, babansagan na lang ba nila na kayo mismo mga taga-riyan eh, puro kawatan? Aba, hindi tama. Dapat kayo mismo, ipaglaban nyo yan, no? Ito, no? Sabi nga, yung buhay ng korte dito, yan ang delikado eh, no? Yung buhay ng korte natin. Ito'y puro mapipera, kayang-kayang bayaran, di ba? Kawawa yung ating court, yung korte ng Pilipinas, no? Yan ang kawawa, dahil yung mga uupo dyan, kayang-kaya nilang bayaran, wag lang silang makulong. Kaya nagnakaw talaga ng todo itong mga tao ni Duterte na to eh, para may panlaban sila pag sila'y nakasuhan eh, sa totoo lang. Kaya ano yan eh, kaya masigasig yung mga hayop na yan na makipaglaban kasi may pambayad sila. Ay inubos nila ang kita ng bansa para lang ipanlaban nila sa magiging mga kaso nila dyan. Kaya kawawa talaga pag walang pera sa korte. Kulong ka talaga. Pero itong mga udas na puta, ito, nilulubog sarili nilang kababayan, sarili nilang bayan, pati ang bansa, inilubog na nila. Yung kanilang mga ninakaw, ginagamit nila pandepensa, no? Para tayo. Pera natin yun. Pera ng mamamayan yun. Pera ng Ilocos yun. Diba? Wala, talagang hayop talaga tong mga nakaupo dito. Kaya pala ayaw magsibitiw sa kanilang mga tungkulin. Kawawa talaga pala si PBBM. Kawawa talaga. Alam nyo, kahit hindi man natin nagustuhan nun si PBBM sa pagsama niya kay Sara Duterte,
Ngayon, napapalitan ng awa. Nakakaawa ang presidente. Sunong-sunong niya sa kanyang ulo, malaki pa sa kanya ang sinusunong niyang problema dahil sa agagawa ng mga magnanakaw na. Yan po ang masasabi ko, mga kapatid. Kawawa ang presidente natin. Totoo lang, sa totoo lang. Mawawala na talaga yung nakaraan mong galit eh. Ang papalit talaga ngayon, awa eh. Ibig sabihin, pag naawa ka, meron ka ng nararamdaman na pagmamahal sa isang tao. Eh, yun naman ang gusto ng Diyos eh. Mahalin mo ang kapwa, diba? Kaya ano pa yan, mahalin mo, no? Huwag lang yung minamahal mo na, pinapatay ka pa. Yan po ang ugali ng mga Duterte. Kaya mga kapatid, atin lang bantayan ang ating gobyerno. Dahil ang kawawa dito, totoo, ang presidente ang kawawa dito. Siya lahat ang magpapasan ng lahat ng kabalbalan ng kanyang mga nasa paligid. Totoo na sindikato ang namamayagpag sa bansang Pilipinas. Kaya laban tayo, mga kapatid. Regards nga pala doon sa mga nag-rally, hindi po ako naka-attend dahil ako po sadyang may sarili ding problemang tinatapos at kahapon nga po ako ay napagod ng gusto sa paglalakad. So salamat ng marami, mga kapatid. Salamat po.